Everybody say, praise the Lord. Pakibasa po ang 2 Chronicles 7:14-16. Praise the Lord. If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, and will forgive their sin, and will heal their land. Now mine eyes shall be open, and mine ears attend unto the prayer that is made in this place. For now have I chosen and sanctified this house, that my name may be there forever, and mine eyes and mine heart shall be there perpetually. Praise the Lord. Praise the Lord. Let us sing, trust and obey. Hallelujah. Praise the Lord. Let us all pray. How great thou art, O Lord my God. Maraming salamat po, Panginoong Hesukristo. Wala pong kasing saya dyan sa inyo kapag kami ay laging nananalig at sumusunod po dyan sa inyo. Trust and obey, for there is no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Kaya Lord Jesus, patuloy po kayong sa pagsama sa amin. Ipadama niyo po inyong malakas na presensya. Kayo po ang pumagitna. As you have said, 2 or 3 that are gathered together in my name, there I am the midst of them. Pagpalain niyo po inyong mga mensahe sa bawat buhay po ng inyong mga anak upang patuloy po ang bawat isa na nariyan po sa pagiging vigilant, pagiging sober, at laging watchful and prayerful, that we should live soberly, righteously, godly in this present world. Kaya maraming salamat. Surround us with your angels.
Cover us with your precious blood so that no evil can harm us nor can disturb us. Kayo po nagsabi naman hingin nyo sa aking pangalan ay ipagkaloob ko. In Jesus' name, Amen. Everybody say, Praise the Lord. Okay, please be seated. Let us open our Bible on Matthew 24, verse 12. Okay, basa po, Sister Joy. Praise the Lord. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. All right. So anong ibig sabihin nito? Dahil ang kasamaan ay magpapaibabaw, ang pag-ibig ng karamihan ay lalamig. So ibig sabihin yan, magkakaroon po ito ng tinatawag na side effect sa mga mananampalataya, sa mga masunurin, sa mga umiibig sa Diyos, sa mga banal, sa mga matuwid. Magkakaroon po ito ng tinatawag na masamang epekto dahil sa kasamaan ang siyang nagpapaibabaw, abounding. Katulad ngayon, bakit masabi nating abounding ang kasamaan ngayon sa sanglibutang ito? Dahil ito po ay sinusuportahan na ng batas na ginagawa dito sa sanglibutang ito. Kaya nag-a-abound na yung mga masasama. Pinipirmit na, binibigyan na ng permit, binibigyan niya ng yung pahintulot, yung marijuana. Sa Canada, pahintulot na yung marijuana. Sa ibang lugar, may mga lugar talagang designated na pwede kang mag-perform doon ng mga kalayawan. No? Merong mga lugar na pinipirmit na kung ano yung gusto mong gawin sa sanglibutang ito na mga pinagbabawal sa ating Panginoong Diyos dyan sa nakasulat. So, pinoproteksyonan pa ito ng batas. May pinag-uusapan na sa mga gobyerno ang matatawag nating pagsuporta sa mga pinagbabawal ng Diyos, sa mga immoralities, yung homosexuals, kung ano-ano pa dyan ang mga nasusulat sa Bible na pinagbabawal ng Diyos. So, ibig sabihin yan, tanda ito na nag-abound, no? Abounding na ang iniquity sa sanglibutang ito. At maraming maapektuhan ng mga churches, no? Maraming maapektuhan na mga faithful sa sanglibutang ito dyan sa ating Panginoong Diyos. Sila rin ay lalamig. So, ibig sabihin yan, magkakaroon ito ng tinatawag na domino effect. Kaya kinakailangan natin itong paghandaan, kinakailangan natin itong pagtibayin ang ating panindigan dyan sa ating Panginoong Diyos sapagkat lumabas ito sa bibig ng ating Panginoong Hesukristo. Mangyayari at mangyayari po ito. Yung mga churches na namumuhay sa katuwiran, kabanalan, sa doktrina na totoong doktrina sa salita ng Diyos, mahahawaan sila. Yung mga mainitin, no? Sa pagpanindigan sa anumang katuwiran ng Diyos, sila po ay ma-contaminate. Ang tanong nito, tayo ba ay makapagpanatili sa ating first love, sa ating Panginoong Diyos? Alam mo, pag mawala na yung first love sa tao sa Diyos, unti-unti na yang mag-shift ng kanyang direksyon. Unti-unti siyang lalayo sa Diyos. Unti-unti siyang lalamig sa Diyos. Unti-unti siyang mag-iiba ng landas. Kumbaga pa, iiwanan na niya ang right way of God. I-adapt na niya ang wrong way of the world. Kaya, importante sa buhay natin yung first love natin sa Diyos. Huwag natin itong hayaang lalamig. Bakit yung sinasabi dyan? And the love of many shall wax cold. Siyempre, iniwanan nila yung first love nila. So, yung pag-ibig nila sa Panginoong Diyos, mag-wax cold. Lalamig ng lalamig. Pero dito sa atin, God forbid, wag mangyari na yung first love natin ay maglamig dyan sa ating Panginoong Diyos. Or else, we will be one of those which love shall wax cold. For the iniquity which is abounding in this world. Kaya, yung kainitin ng ating buhay, kailangan meron tayong panggatong lagi. No? Alam mo yung mantika sa bundok na malamig na lugar, Baguio, Maragusan,
Kanggusan, Chumbukan, Madsayap, Bukidnon, yung ano yung mga mountainous area sa buong Pilipinas. Pag magdala ka doon ng mantika or oil, magwawax cold yan. Titigas yan. Para kung gusto mong hindi yan mag-wax cold, kailangan i-maintain mo yung temperature na may kainit-init. Not too much naman. Kaya sa buhay natin, we need to maintain the so-called temperature of our love to God. Kailangan natin gatungan lagi ng gatungan ng salita ng Diyos para maintain yung ating first love sa ating buhay na Diyos. Merong masamang epekto pag mawala yung first love natin sa Diyos. Magiging kasama tayo sa mga pagbabaskol. Basahin natin yan. Revelation chapter 2, 4 and 5. Praise the Lord. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. Yes, meron akong laban sa iyo, dahil hinintuan mo yung iyong unang pag-ibig dito sa akin. Kaya magsisi ka. Balikan mo yung dati mong first love dito sa akin. Magsisi ka at balikan mo yan. Or else, I will take the candlestick. Ano yung candlestick? Yun yung buhay natin. Kukunin niya yung buhay natin. Ibig sabihin yan, kukunin niya yung kaligtasan, kukunin niya yung ating lahat na taglay natin dito sa mundo at doon sa kabilang buhay. Kaya ang first love ay napakahalaga. First love, it should not die. Dapat hindi mamatay. Hindi kay yung iba masigasig lang pag maraming pera. Pag walang pera, walang kabuhay-buhay. Para kang palaka. Pag may ulan, kukak ka ng kukak. Pag walang ulan, tahimik ka. Ayaw ng Diyos yon. Kailangan be instant season or out of season. Para bang pag-ibig natin sa ating asawa. Nanumpa ka, sabihin ng nag-solemnize sa iyo. In sickness and in health. Yan. In poorer or in riches. So kung ano-ano pa yung ups and downs sa buhay na mararanasan mo na mag-asawa, kailangan yung pag-ibig nyo sa isa't isa ay huwag nyong lamigin. Ang pag-ibig nyo sa isa't isa, kailangan manatiling mainit yan para kayo ay manatiling iisa sa mata ng ating Panginoong Diyos at magpakailan pa man hindi kayo maghihiwalay. O di i-maintain mo yung first love mo sa asawa mo. Ganon din sa ating Panginoong Diyos. We have to maintain. Now, paano ma-maintain yung first love mo sa asawa mo? Huwag mong saktan para hindi yan lalayo sa iyo. Ikaw naman asawa, wag mo rin saktan yung husband mo para hindi yan lalayo sa iyo. Ganon din, do not grieve the Holy Spirit para hindi yan lalayo sa iyo. Praise the Lord. Kahit sa mga pananalita natin, we have to show, we may call it, pakita natin yung kahit sa pananalita natin, meron tayong tinatawag na loving kindness, meron tayong tinatawag na lahat ng pagpapadama sa ating asawa na mahal natin siya. Ayaw nating masaktan. Ganon din ang ating buhay na Diyos. Huwag natin siyang saktan. Kailangan i-maintain natin yung first love natin sa Kanya para anumang kasamaan ng mundong ito, hindi ka lalamig. Nandyan pa rin yung panindigan, nandyan pa rin yung kainitin mo sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Praise the Lord! Alam mo kasi, ang importante kasi sa buhay natin, na makapagpatuloy tayo hanggang sa wakas, na hindi tayo magpakailan pa man madudungisan sa kasamaan ng sanglibutang ito, mahahawaan sa kasamaan ng sanglibutang ito. Kung sinabi sa first verse kanina, na hindi mag-wax cold yung ating pag-ibig sa Kanya dahil sa kasamaan na nagpapaibabaw ngayon. Yan ang dapat nating laging ilagay sa isip. Para yung kaligtasan ay nandyan pa rin, na natili pa rin sa atin, come what may, anuman mangyayari sa mundong ito. Basahin natin yan.
to secure your salvation. In the midst of these perilous times, iniquity is abounding. What we should do? Matthew 24:13. Praise the Lord. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Yan. But he that shall endure unto the end, yung makapagpatuloy, yung makapagpanindigan, in spite sa mga pangyayari sa mundong ito, ikaw ay maliligtas dahil hindi ka natinag, hindi ka magpakailan pa man hawaan, hindi ka nag-wax cold. Kaya yung first love talaga natin sa Diyos, dapat i-maintain natin yan para hindi lalamig yung pag-ibig natin sa ating Panginoong Diyos. Ngayon, what if sa paninindigan natin the world will hate us? Shall we change our love to God? Shall we withdraw our faithfulness and obedience to God? Alalahanin natin yung mga anak ng Diyos dito sa Bible. Ilalala niyo si Shadrach, Meshach, and Abednego na pinipilit silang pasambahin sa pinagbabawal ng Diyos na mga imahin na bawal ka magyukbo, bawal ka magpatirapa, bawal kang sasamba sa anumang mga imahin na ginawa ng tao na bilang isang Diyos. Huwag mo siyang sambahin, huwag ka magpatirapa sa kanila. Pilit silang ipaano. Ininindigan sila ng gusto. Kaya galit na galit yung hari. Sabi ng hari, "Don't you know?" Sabi ng hari, "Hindi nyo ba alam? I am able to save you from that punishment. Now I'm giving you chance and time to change your decision." Anong sagot? Hindi pa rin nag-change yung decision nila. Sabi ng mga young people, "O King, we will not worship nor bow down ourselves before that image. If God will cause us to die for this reason, kahit mamatay kami, we will not bow down and worship that graven image." Lalong nagalit yung hari. Sabi ng hari, "Initin ng makapito pang beses ang horno para sila ay matupok na sa madaling panahon." Ininit. Siyempre, pag iinitin mo yung apoy, dagdagan mo ng blower. Parang panday ba? Gamit yung blower para malalambot yung bakal. Pukpukin mo na lang kung anong gustong shape ang gusto mo. Susunod yan kasi sa init ng sobrang pressure ng apoy tsaka yung hangin. Talagang pupula at halos matutunaw yung bakal para malalambot. Ganon ang horno. Nung ininit ng 7 times. "Sige! Itapon nyo na sila sa horno." Ay, siyempre, ang nagtapon, yung mga malalaking katawan, yung mga berdugo kung tawagin, yung ala Samson ang katawan. Yun ang naghatid sa kanila. Ang sinabi dyan sa Bible, dahil sa sobrang init na lumalabas na yung apoy doon sa horno, ang namatay at ang nasunog, yung naghatid sa bibig ng horno. Kasi inilapit nila hanggang ipasok. Sila ngayon ang namatay, sila ngayon ang nasunog. Yung pumasok doon sa loob mismo ng horno, nandun ang naglalagablab ng sobrang init ng apoy. Si Shadrach, Meshach, and Abednego, hindi man lang nasaktan, hindi man lang nag-amoy ng sunog, kahit anumang damit, balahibo, laman, balat, walang nasunog. Kaya nung nakita ng hari, 3 + 1 ang nangyari, equals 4. Sinamahan sila ng ating Panginoong Hesukristo. Kahit hindi pa na-born si Lord Jesus Christ, Jesus said, "Before Abraham was I am." Praise the Lord. Nandyan na siya. So, anong nangyari po? Patayin ang apoy. Then mismo ang hari lumapit. "Shadrach, Meshach, and Abednego, come out." Anong unang ginawa ng hari? Na-amaze siya siyempre. Kasi di sila namatay. Samantalang yung mga berdugo, patay talaga. Tumba, patay, wala nang buhay. Inamoy niya yung
katawan. Kung nangangamoy ba na, siyempre mangangamoy ka talaga, galing ka sa horno eh. Wala mang amoy, doon na. Nag-change yung desisyon ng hari. Sabi ng hari, mula ngayon, wala nang ibang Diyos na katulad sa Diyos nitong mga binatang ito. Walang Diyos katulad sa Diyos nila na makakaligtas sa ganitong uri na kalagayan. Kaya sa aking kaharian, sino man sa inyo ang maglait at magsalita ng against sa Diyos ng mga taong ito, putol-putulin ko yung katawan nila. Yung bahay nila gawin kong basurahan. O di ba? He that shall endure unto the end, masisave ka sa kapangyarihan ng kamatayan, kapangyarihan ng kataluhan, kapangyarihan ng kahiyaan, masisave ka dyan. Praise the Lord! Kaya, ganon tayo. Kahit pa the world will hate us because of the truth na pinapanindigan natin, huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot. Basa. Matthew 10:22. Praise the Lord. And ye shall be hated of all men for my name's sake, but he that endureth to the end, the same shall be saved. Yes. Kapuputan kayo ng karamihan. Alang-alang sa akin. Dahil kayo nanindigan sa akin, I will never consent the wickedness and the iniquity of this world. And I have to tell them that their works are evil. That's why the world hated me. So kung gagawin nyo yung ginagawa ko, you will be also hated. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Bakit masisave ka? Hindi ka hihiwalayan ng Diyos. Sasamahan ka ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga sinasabi dyan, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I will be with you even unto the end of the world. Praise the Lord. Ituro nyo sa kanila. Ano ang inuutos ko sa kanila o sa inyo? To observe. Alam mo ang batas ng Diyos, this is not being taught, na hindi ito tinuro para lang pakinggan, para lang lapastanganan, o lapastanganin, para yurakan, para apakan. Ito ay ituturo to observe, para i-observe natin. Praise the Lord. Bakit may batas dyan sa Davao na speed limit? Ginawa ba yan ng gobyerno natin para lapastanganan? Hindi. To observe. Bakit? Para walang maaksidente. Observe mo yan. Pag sinabi na maximum of speed limit in this road is 60 km per hour, observe ka talaga. In this area, from here until that bridge of Bangkeruhan River, from Ulas, no? From Turil, basta magpasok ka na dito, kailangan 40 kilometers per hour. Paglampas mo ng Bangkeruhan, you are already in the heart of the city, the busiest area of Davao City. You must have this speed maximum of 30 km per hour. Ginawa yan to be observed for our safety. Ganon din ang banal na salita ng Diyos. Ginawa niya ang utos para sa atin to be observed. At pag yan ay gagawin natin na ituro natin sa kanila, maraming magalit sa atin. Oy, mali yan. Ang tumboy at saka impyerno, pinagbabawal yan ng Diyos. Pagsisihan niyo yan. Kahit hindi ka tumboy, kung sumasama ka rin sa tumboy, makipagrelasyon ka, bawal din yan. Kahit hindi ka bakla, pero pumapatol ka ng bakla, ganon na rin yung kasalanan na yan. Sawayin mo ng buong puso. May panahon pa tayong magbago. May panahon pa tayong magsisi. May panahon pa natin hintuan ang lahat ng mga bagay na masama at karumaldumal sa harapan ng Diyos. Ginagawa natin yan para sila magising. Ginagawa natin yan para sila maligtas sa magiging kapahamakan na kanilang papupuntahan ayon sa tinuro ng Diyos. Praise the Lord! We are not telling them, hindi tayo nagsasabi sa kanila na hindi.
ayon sa kanyang sinalita. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, sabi ni Lord Jesus. To observe all things. Kaya ganun. Kaya tuloy, maraming taong galit sa atin. They misinterpret it. Sometimes they conclude it that we hate them. No! Hindi po, for your information. But rather, we love you. God loves you. Kaya tinuturo ng Diyos ang tama. Ikaw ba nagdidisiplina ka ba sa anak mo para sa ikabubuti? Do you do that because you hate your children? Tuturuan mo sila ng mabuti? No. Tuturuan mo sila ng mabuti not because you hate them, but because you love them. Praise the Lord. Ganon din ang ating buhay na Diyos. But Jesus said, they will hate me because I will tell them that their works is evil. Ganon din tayo. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. We should accept the real situation. If the people of the world will hate us because we tell them the truth, i-accept mo na yan. Sinabi na yan ni Lord Jesus Christ. Patuloy lang kayo. But he that shall endure unto the end, this same shall be saved. Hindi ibig sabihin na pag hindi sila naniwala at nagalit sila sa iyo, sumama na kayo doon sa kanila, sa kanilang kasamaan. Hindi. Patuloy kayo hanggang sa kawakasan para kayo ay maliligtas. Praise the Lord. Sa ating paggawa ng ganon, in continuance well-doing, ano ngayon ang ating mapapala? Basa po, Romans chapter 2, 7. Praise the Lord. To them who by patient continuance in well-doing seek for glory and honor and immortality, eternal life. Yan ang ating magiging resulta ng ating tatanggapin. Kung tayo ay nagkakaroon ng pagpapahinuhod, pagpapasyensya, sa kabila ng ating pag-ibig sa ating kapwa, sinasabihan natin sila ng totoo, and yet they hate us. Never mind. Continue lang tayo sa well-doing. Pag ginagawa natin yan, ano ang ating maangkin? We seek for glory, we seek for honor, we seek for immortality, we seek for eternal life. Yan ang ating mapapala. Praise the Lord. Kaya we have the reason to stand with God. We have the reason to be firm in the name of our Lord Jesus Christ, na hindi kayang ibigay magpakailanpaman ng sanglibutang ito. Kaya tandaan natin yan. Iko-confirm tayo ng Diyos. How? Until the end. How do you confirm? How God will confirm us unto the end? Merong mga test darating sa buhay natin until the end. Pero pag nanindigan tayo, anong sinabi? Basa. 1 Corinthians 1:8. Praise the Lord. Who shall also confirm you unto the end, that ye may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ. Yan. Who shall also confirm you unto the end, that ye may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ. So, ibig sabihin yan, i-confirm, ibig sabihin yan, iti-test tayo, hahanapan tayo ng pagkakataon, suriin ang ating Panginoong Diyos. Pag nakita niya, blameless tayo, praise the Lord. Sigurado yan. Tatanggapin tayo sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Lagi nating isipin, alam mo, nung nalaman ko yung preaching ni Pastor Samuel Gabre, hindi ko talaga makalimutan. Sabi ni Pastor Samuel Gabre, because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold, but he that shall endure unto the end, this same shall be saved. Be thou faithful unto death, and you will receive the crown of life. And this is the reason why I'm now become older and older. To God be the glory. Naalaala ko yung mga sinasabi niya. I have to endure unto the end. Do not count how many years you've been serving God. Do not count it. Just focus your mind, focus your heart, that you can reach the finishing line. Praise the Lord. Huwag mo ipagmayabang, ilang taon ka na, hindi yan dapat ipagmamayabang. Ang importante, focus
that you can reach the end. You can reach the finishing line. That is the most important part of our race, yung ating race na yan. Kaya, ganun po. Salamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Basa pa, Hebrews 3:6. Praise the Lord. But Christ as a son over his own house, whose house are we, if we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm unto the end. Yes. Pag hinawakan natin ng mahigpit ang ating confidence. Kailan ba tayo maging confidence? Na confident ka, anumang mangyayari. You are ready. Let's say, sabi ng teacher, class, tomorrow, in our math, we got a long quiz. And you have to study the book of math. Page this, chapter this, hanggang page ganito. Ikaw naman na nakinig at nag-study ka ng husto, naghanda ka talaga, minimorize mo dapat ang i-memorize mo, i-analyze mo yung dapat i-analyze mo, nakuha mo lahat yung solving problem, yung X times something like that equals Y. Lahat-lahat na yan. Nakuha mo lahat, kahit magpikit ka, kahit magtalikod, magtagilid ka pa, kuha mo lahat. Di pagdating ng exam, pagkabukas, meron kang confidence. Praise the Lord. Kapag sinabing, hold fast the confidence, huwag mong bitawan ang kahandaan, the preparedness, being ready. Huwag mong bitawan yan. Being sanctified, being clean in the eyes of God, undefiled in the eyes of God. Dahil gihold mo yan, hinawakan mo yan, iningatan mo yan. You are the same, holding your confidence. And the rejoicing of the hope, firm unto the end. Si Kristo ang maghari. His own house, which we are. Tayo yung house na yan, siya yung magtira sa atin. Isi-save tayo ng ating Panginoong Diyos. Praise the Lord. Iyan. Kaya itong mga sacrifices, sufferings na ating natatanggap, this is just part of being partakers of Christ's suffering. Kaya tayo, nag-Holy Communion tayo. This bread is broken for you. Eat in remembering me. This cup is the blood of the New Testament. Drink in remembering me. Meaning to say, we have to be partaker of His flesh. What is that flesh? Flesh of Christ which suffered for righteousness' sake. Flesh, the body of Christ which suffered for the holiness of God. We must be partaker of His divine nature. What is blood? Why we should be partaker of His blood? The blood that cleanses us. Yun yung naglinis sa atin. Huwag na natin yang dungisan. We have to be partaker of that. We have to remember that we are being forgiven and cleansed and therefore do not defile it again. Then, pag ginawa natin yan until the end, praise the Lord. To God be the glory. Glory, honor, riches, immortality, eternal life ang ating tatamuhin. Praise the Lord! Huwag tayong bumaliktad, huwag tayong tumalikod. Yun ang pinakamasaklap, yun ang pinakamasakit mangyari sa sino man sa atin na tatalikod. Basa. Hebrews 10:39. Praise the Lord. But we are not of them who draw back unto perdition, but of them that believe to the saving of the soul. Yan, hindi tayo katulad sa kanila na tumatalikod papunta sa kapahamakan. Subalit, tayo kasama sa mga naniniwala para sa ikaliligtas ng kanilang kaluluwa. Now, when will you get ready? Naghihintay ka pa na maraming taong magsisi at talikod sa kasalanan at susunod ka sa kanila kaya marami na sila?
Do not wait for that. Huwag mong hintayin. Now is the day of decision. Now is the accepted time. Now is the day of salvation. Ngayon ang nararapat. Praise the Lord. And if it is, there is another day. Continue. Keep on doing it. Patuloy ka lang sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Kasi the world is a place of testing place. Ito yung lugar ng pagsubukan sa atin. Kaya habang narito tayo sa sanglibotang ito, the test will never cease until we die or until God will take us up into His presence in the sky, in heaven. Diyan pahihinto yung test. Kaya ang gusto ni Lord Jesus Christ, while we are here on earth, keep on doing His will. Last verse, basahin natin. Revelation chapter 2 verse 10. Praise the Lord. Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Praise the Lord. So, meaning to say, do not be afraid, nor be fearful of the things that you're going to suffer. Huwag kang matakot sa mga bagay na titiisin mo sa sanglibotang ito. Because you will be tried or you will be tested. Be thou faithful unto death, and you will receive the crown of life. Kaya, even though iniquity is abounding in this world, don't ever wax cold. Huwag kang maglamig sa pag-ibig mo. Do not remove your first love to God, but rather repent and balikan mo ang unang gawa sa pag-ibig. Praise the Lord. Ano ba yung first love? Yung bang kahit baha, hindi makapigil? Ano ba yung first love? Kahit COVID, walang makapigil. Ano ba yung first love? Kahit strike ang mundo, lockdown, walang makapigil. Yan yung first love na hindi makakapigil sa ating pagsamba, sa ating pagsunod sa ating buhay na Diyos. Kahit nasa bahay ka, walang makapigil. Kahit saan kang trabaho, walang makapigil sa pagsunod mo sa Diyos. Kahit sa amo mo, kahit sa hari, presidente, sino man yang nandyan sa iyong kinaroroonan, walang makakapigil. Yun yung first love ng mga anak ng Diyos dito, na nakitaan sila, na hindi magpakialamang nag-wax cold, kaya sinamahan sila ng Diyos. Tuloy na save yung mga hari, tuloy na save yung mga unbelievers, tuloy nakita nila ang liwanag doon sa mga anak ng Diyos. Kaya, that is the same case with us today. Don't ever be afraid that you're going to suffer. Be thou faithful unto the end. The same, you will receive the crown of life. Praise the Lord. Kaya tayong lahat ay huwag tayong matakot. Huwag tayong malungkot. God is with us. If God is with us, who can be against us? Kaya yung abogado na kilala ko, buhay pa man yan, si Attorney Dakanay. Sabi niya, cheat! Balita ko! Bawal yung maghawak kayo ng baril. Siyempre, pag hawak ka ng baril, papatay ka. Thou shalt not kill unless you are sundalo. Paano yan? Kung ang NPA darating dito, papatayin tayo. Tinuro ko siya. Sir, if God is for you, who can be against you? Kung ang Diyos nasa iyo, sino ang lalaban sa iyo? Doon siya naliwanagan. Praise the Lord. He forgot that there is God that can protect His people from the enemies. He forgot that Shadrach, Meshach, and Abednego was cast into the fiery furnace and they were saved. He forgot that Daniel was cast into the lion's den and never even was hurt. Hindi man lang nasaktan. Kaya ganoon din tayo. He is the same yesterday, today, and forever. Praise the Lord. Kaya ganoon. Never stop or remove your first love. But rather do it until the end.
Kasi yan, ang first love ng Diyos, binigay niya sa atin. Even persecutions that they were not able to stop from saving us, from loving us, the same also gagawin natin para kay Kristo Jesus. And this will never be in vain. Sa paggawa natin dito niyan, you will be saved in your house. You will be saved and them that believe and hear and listen to you. Maliligtas din yung makikinig sa'yo. Maliligtas din yung maniniwala sa'yo na dinadala mo sa buhay nila na walang iba ang katotohanan ni Kristo Jesus. Praise the Lord. Kaya huwag tayong mainip. Huwag tayong mag-apura. If other people will not do the will of God, let's just pray for them. Merong pagkakataon na ibibigay ang Diyos sa kanila. But if they will not until they die, that is no longer our fault. Sila na ang managot sa kanilang sarili. Kaya manindigan tayo para tayo ay hindi mapahamak sa sanglibutang ito, although the world is becoming worse. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat. Hallelujah. Let us all pray. Magsidalangin po tayo. Lord Jesus, how great thou art. Maraming salamat sa patuloy niyo pong paalaala sa amin. While the world is getting worse, while the world is getting evil, and iniquity is abounding, we should remain, O Lord of God, steadfast, unmovable, always abounding the works of the Lord. For as much as we know that our labor is not in vain in the Lord. Kaya Lord Jesus, pagpalain niyo po ang bawat buhay ng inyong mga anak. Gawin niyo pong pagpapala ang bawat isa sa mga tao sa sanglibutang ito na marami pang magising, marami pang makakita ng inyong liwanag para sila rin ay lalakad sa liwanag at hindi na sa dilim. Kaya Lord Jesus, thank you for your mighty presence. Thank you for being with us. Patuloy niyo pong pagpalain ang bawat buhay ng inyong mga anak that they should not and we should not be afraid of those that were going to suffer. But we just be faithful always and even unto the end. Thank you for your mighty presence. Thank you for being with us. Dismiss us now with your blessings. Preserve our going out and our coming in from this time forth even forevermore. Marami pong salamat. In Jesus' name, Amen. Everybody say, praise the Lord.